Yan na mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga ka-business at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Taong Gala at sa araw na ito ay magbigay lamang po tayo ng panibagong reaksyon o follow-up reaksyon dito po sa sitwasyon ni Labong, Jinky at siyempre si Nanay Merce. Pero bago po ang lahat mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, hingin ko sana kung pwede lang para patin po naman ninyo pa-subscribe at follow naman natin Ka-Business Official, Ka-Business Family, and of course si Papa Dins. Okay, so ito na po mga idol. Doon po sa ating reaction video kay Nanay Mercy, nung po nagbigay po ako ng mga punto de vista, ay tila umani po ng sobrang, kumbaga, talagang maraming kumontra kay Nanay Mercy. Talagang pinagtanggol dito si Jinky. At ito pong mga kasunod na video ni Mr. Ka-Business, nakita naman po natin na pinagharap na po si Bong at si Jinky. Ang kagandahan dito mga idol ay naipaliwanag naman po ni Jinky ang lahat ng mga pangyayari. Kumbaga, nabigyan niya ng liwanag ang lahat at si Bong naman ay talagang tinanggap niya ang pagkakataon. Ito nga lang po ang kasi ako para sa akin, mga idol, yung pong chapter ni Jinky, yung pong panahon na nakaraan ni Jinky, marahil ay kaya hindi niya agarang sinabi kasi 'di ba naniniwala naman tayo na sabi nga huwag mong buksan ang inyong mga baraha sa inyong mga kausap kung hindi mo pa gaano silang ganap na nakikilala. So siguro ako para naunawaan ko ito para kay Jinky na siyempre nagkikita pa lang sila Nasa proseso pa lang sila ng pagkakaunawaan. Nasa proseso pa lang sila ng pagkakaalaman. Ginagamay-gamay pa niya yung kanilang sarili. Siyempre hindi naman agad-agad na ipagsasabi ni Jinky kung ano po yung kanyang mga nagdaan, kung ano po yung mga nangyari sa kanya. Yun po yung punto ko. Pero naniniwala ako na along the way, habang umaayos at umiigting ang kanilang relasyon, ipagtatapat ito ni Jinky. Kasi iba po kasi ang pakiramdam na, di ba, kung saan inuunti-unti mong buksan ang inyong buhay sa taong minamahal mo. Hindi yung nagkakilala pa lang kayo, ang dami mo nang sinabi. Di ba? Nagkakilala na lang kayo, alam ba namang ganun? Nakakakilala mo pa lang yung tao, ang dami mo nang... And dito, nagkaroon lang ng kaya nasasabing may hidden agenda si Nanay Mercy kasi siya ang nagbukas ng usaping yan. Gayon wala siya sa punto at wala siya doon. Wala siyang karapatan. Kasi hindi nga niya kamag-anak si Jinky. Hindi niya Bakit binuksan niya ang usapin yan? Di po ba? Dapat si Jinky po ang nagsabi yan. Pero ganun pa man, napakaganda kasi nakita natin, hindi naapektuhan yung relationship ng dalawa. At masaya sila. Sobrang masaya sila. Ito po yung kailangan natin, mga idol. Ito po yung kailangan natin. Ang ipagdasal natin na sana ay maging maayos ang kanilang takbo ng relasyon. Ang daming sobrang, ako man nagbabasa, ang daming nakakatuwa. Ako ay sobrang kinikilig. Mayroon nga sa comment section nagpa-promise na kung magkakatuluyan sila talagang mag-i-sponsor para lang magkatuluyan si Jinky at si Bong. O di ba kung sila ang magkakatuluyan, mayroon mga pangako. Ibig sabihin, yung love team na ito ay talagang nagbibigay ng sigla sa mga manunood. And of course, hindi lang naman inaasahan natin magiging love team ito. Bawat isa sa atin ay naghahangad na maging maligaya si Bong. Makatagpo na siya ng kanyang minamahal. O, di ba? So, hindi nagtagumpay si Nanay Mercy dito. Bagkus na siya, na kumbaga ay nalagay siya sa balag ng alanganin. Pero mapapansin nyo, di ba ba? Yung kanyang mga statement, nagdudubol siya. Parang nagdudual siya. Kasi sinasabi niya, hindi, sa dulo, di ba? Inano niya na, hindi, kasi mabait naman si Jinky, mabait. Ganyan. Kasi siguro, nababasa din niya yung ibang nambabas din sa kanya. Nababas din siya, di ba? So siguro mga idol para sa akin, stop na ito.
At ganoon, ipagdasal na lang natin no, si Nanay Mercy na sana ay maliwanagan din na sa buong kalooban niya ay tanggapin niya ang sitwasyon ni Bong at ni Jinky. At sana wag na siyang manghimasok. Wag na siyang magsabi ng kung ano paman about Jinky. Kasi nakikita niya, the more na nagsasabi siya ng negative about Jinky, mas lalo siyang nababash. Pangalawa, mas lalong maraming sumusuporta kay Jinky. Bakit? Kasi nakikita naman ng tao eh. Malaking tulong yung ganyang ginagawang conversation, yung kanilang video call. Nakikilala ng tao. Alam na to, alam nyo sa atin, kahit tayo, di po ba, makikilala ninyo kung ano ang sinasabi ng tao kahit hindi man tayo nagkikita lang. Sa pamamagitan ng kanyang pananalita, sa kanyang mga kilos. At ako, nakikita ko si Jinky. Totoong tao siya. Yun lang punto na hindi niya naipagtapat. Siguro, bayan iniisip niya, past na yan eh. Matagal na yan eh. Gusto niya niyang kalimutan. Gusto niya niyang wala na. Hindi na niya kailangan pang balikan yung mga nakaraan. Kasi lalo na kung masalimuot na tagpo ng buhay niya, di ba? Ito ang hinaharap niya eh. Si Bong ang hinaharap niya eh. Kaya nga niya, binibigyan ng pagkakataon si Bong kasi maging si Jinky ay gusto din niyang makalimutan ang kanyang mga nakaraan. Gusto din niyang maging masaya. Di ba? Gusto din niyang maramdaman yung totoong pagmamahal. So, sensya na po, Nanay Mercy, kasi talagang barking in a wrong trade tayo. Pero ganun pa man, ipagdasal natin kasi nung nakita ni Mr. Ka-Business, nung naitanong nila Mr. Ka-Business, ang mga bagay na yan nasagot na may Jinky. Pangalawang assurance sa mga idol. Hindi rin naman papayag si Mr. Ka-Business na malagay sa balag ng alanganin si Bong. Hindi naman siya papahayag dito. Kasi nga po, pinoprotektahan niya rin ang buhay ni Bong na kailangan maibigay ito sa tamang tao na hindi masasaalang-alang ang kanyang sarili. Kasi alam natin, kung nasasaktan si Bong o kung masasaktan si Bong, iba po ang magiging takbo ng buhay niya kasi iba pag nasasaktan si Bong. Di ho ba? So yan po naman yung kasiguruhan natin eh. Kaya doon sana, hindi na sana sinabi niya yun. Di ba? Pasensya na po Nanay Mercy. Ako, opinion ko lang po yung sinasabi. Pero hopefully sana, tama na yan. I-stop mo na yan. Huwag mo na panghimasukan ang mga bagay na hindi naman nakapaloob sa iyo. Bagkus you have to focus kung ano na po yung makakabuti sa iyo. Ano? Yun lang. At syempre, kay Bong at Jinky, sana tuloy-tuloy nyo lang yan, yung inyong ugnayan, maging video call man yan, kasi yan ang pinakamabisang pamamaraan upang sa ganun ay maigting at magkakilala kayo. Mapaigting ang inyong pagmamahalan at tuluyan kayong magkakilala. Siyempre sa atin naman mga followers, mapagmatsyag tayo. Pero isa lang ang ihahabilin ko din para kay Jinky. Bagamat naniniwala kami ng inyong intensyon at pagmamahal kay Bong ay tunay, pero ikaw at ikaw pa rin ang makakaarok sa talagang totoong intensyon nyo. Hindi namin mababasa kung ano ang sabi pa nga behind the scene. Sana lang ang prayer namin, ang aming pong pagdarahop, ang aming pong mananalangin, maging totoo ka sa buhay ni Bong. Sana lang this time, wag mo nang saktan si Bong. Sana lang this time, ikaw na nga ang totoong taong makakaunawa, magbibigay ng totoong pagmamahal para kay Bong. Dahil kami man, bilang followers, ay naniniwala kami na ikaw yon. Kung saan aabot ang inyong relasyon, kung sakaling magkaroon man ng hindi magandang konfrontasyon, huwag kang mag-atubiling. I-open ito lagi kay Mr. Ka-Business, kay Mrs. Ka-Business. I therefore suggest, dahil babae ka, sana maging open ka kay Mrs. Ka-Business. Lahat ng problema, lahat ng mga kakaharapin mong agam-agam, ano man yan, maging open ka. At makakatulong talaga sa iyo kung matatanggap mo ang offer na magpunta ka o doon ka na sa kila Ka-Business tumira. Bakit? Kasi at least mabibigyan mo ng pagkakataon
na laging makasama si Bong at makalaking tulong yan para sa pagbabago ni Bong. Kaya lang, gawin mo yan kung sa puso mo ay talagang desidido ka na at totoo kang nagmamahal kay Bong. Pero kung ginagawa mo lang ito dahil may ibang adhikain at agenda ka, wag. At ngayon pa lang, wag mo nang ipagpatuloy para hindi na ito talagang masaktan si Bong. Pero ganun pa man, katulad ng sinasabi ko, iyan po ay payo lamang. Sa kabila ng lahat ng mga inilahad ni Nanay Mercy, ako, andyan pa rin ang paniniwala ko sa iyo. Ingatan mo, pakaingatan mo, ang mga salitang binibitawan mo para kay Bong. Dahil si Bong ang taong humahawak at naninindigan sa mga pangakong ibinibigay sa kanya ng taong iniisip niyang nagmamahal din sa kanya. Mga idol, pakatutukan, pakaabangan natin ito. At syempre, sana po ay bigyan natin ng maigting na prayer at pananalangin na sana po ay mapagtagumpayan nila ang kanilang mga susunod pang hamon. At sana ay tuluyan ang makita natin na talagang andyan na sila, nagsasama bilang mag-asawa. Malaki pang hamon ang pagdadaanan, pero sa pamamagitan ng ating mga dalangin and advice para kay Chinky, maaaring ma-guide natin sila. Sa akin lang, Chinky, maging open ka lang. Maging open ka lang, lalong-lalo na sa mga advice sa'yo, maging sa social media, sa comment section. Dahil wala din naman kaming iniisip, kundi ang kapakanan ninyong dalawa, di mo. Ikaw, idol, ano po ang iyong magiging komento? Comment down below mga idol. At syempre, abangan nyo po ang susunod natin reaksyon. Atin pong tututukan itong nakaka-excite at nakakikilig na love team, kwento ng buhay ni Bong at Chinky. Huwag nyo pong kalimutan mga idol, pa-follow Kabisnes Official, Kabisnes Family and Papa Dens. At syempre ang ating pong Kagawang Bong Official at sa lahat ng mga kagawang, isama po natin mga idol. Suportahan po natin. Panoorin din po natin ang kanilang mga video. Higit lalo na kailangan natin ng suporta sa ngayon dahil meron din silang mga pangangailangan. Syempre ang ating pong mga kabisnes reactors. Ang inyong abang lingkod taong gala. God bless us all, mapagpalang araw mga idol. Maraming salamat.